my YouTube channel. Today is October 18, 2023, Wednesday. It's my special day today, guys. So, kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. At nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper, OFW. At ngayon nandito ako sa Pilipinas. For today's video na aking itatakil at isi-share sa inyo, guys, ay tungkol sa loan sa PGH. Step by step loan procedure sa PGH. Kung paano mapabilis yung loan mo, kung paano mapabilis ma-approve ang loan nyo. So, disclaimer lang, guys, ang topic na ito na isi-share ko sa inyo ay based lang sa aking experience. Ito yung na-experience ko while nag-process ako sa aking loan. So, step 1, pupunta ka sa PGH, sa pinakamalapit nila na branch. Kung nakatira ka sa Metro Manila, may branch sila sa Ortigas, may branch din sila sa Pedro Hill. Sa Pedro Hill, malapit mo lang makita yung PGH sa LRT station. Pag galing kang Baclaran, sakay ka lang ng LRT, baba ka ng Pedro Hill Station. Pagbaba mo ng Pedro Hill Station, may McDonald's dyan. Tatawid ka lang sa kabilang kalsada, tapos pupunta ka sa Petro na gasolinahan. Doon hilira yung PGH. So, mabilis lang siyang hanapin kasi along the highway lang siya. Ang landmark niya is Petron. So, nagpa-process kasi ako ng loan ko sa PGH at ito yung mga na-experience ko. Kapag mag-loan tayo sa kanila, pupunta tayo sa pinakamalapit na branch ng PGH at papasok tayo sa loob, magtanong tayo sa guard kung ano yung mga pwedeng gawin natin para makapag-avail tayo ng loan sa PGH if gusto nating mag-loan. So, kung kailangan nating mag-loan, kailangan natin ng pera na iiwan natin sa ating pamilya dito sa Pilipinas, so pwede tayong pumunta sa PGH. Legal sila. So, ito yung mga step-by-step loan procedure. Ang una is inquiry or inquiry. So, mag-i-inquire ka muna sa kanila at itatanong mo sa kanila kung ano-ano iba yung mga requirements. I-assess ka naman ng mga staff. Papakita mo lang yung employment contract mo sa kanila kahit yung plane ticket mo, OAC, yung visa mo is tupalo na lang. So, i-inquire ka muna sa kanila at kung pasado ka sa mga requirements, kung pasado ka sa standard nila, may mga requirements ka na maipapakita sa kanila, so pwede mo na siyang kunin, i-comply mo lahat ng mga requirements. So, i-share ko din sa inyo ang mga requirements. Ang mga requirements na hinahanap nila kapag ikaw ay isang OFW land-based, ito yung kailangan mong i-provide or i-submit sa kanila. 3 pieces 2x2 picture, photocopy of employment contract or OFW info sheet. So, kailangan ipapotocopy mo yung kontrata mo. Ganito yung example, guys. Ito yung kontrata ko ngayon sa Saudi Arabia. So, ganito kadami yung ipapasa mo sa kanila. Hindi pwede yung first page, second page, or third page lang. Hindi po pwede yun. Hindi nila i-accept yun. So, kailangan ipa-photocopy mo lahat ng kontrata mo. Tapos, ipasa mo sa kanila. So, yung visa, OAC, at plane ticket, tupalo na lang yun. Tapos, kailangan mo rin magpasa sa kanila ng 2 pieces, latest and original electric bill. So, kung bakit kailangan mo magpasa sa kanila ng latest original electric bill, dahil yun yung pagbabasihan nila sa address na ibinigay mo sa kanila. Doon sila magbabase. Kasi titingnan nila yung address kung saan ka ba talaga nakatira. Tapos, kailangan mo rin magpasa sa kanila ng 2 valid ID. Ipapotocopy mo siya sa isang bond paper. For example, may ID ka ng
Voter's ID. So, Voter's ID, baliktaran yon, ipaputocopy mo siya sa isang bond paper. Voter's ID or yung Pag-ibig ID. Basta valid siya na ID. So, kailangan mo siyang pagsamahin sa isang bond paper. Tapos, ipasa mo sa kanila. So, yun yung ginawa ko at yun yung advice ng staff ng PGH sa akin. Pinagsama ko na lang siya kasi ayaw nilang i-accept yung paisa-isa. So, pinagsama ko sa isang bond paper at pinasa ko sa kanila. Yun, tinanggap nila. Tapos, kailangan mo rin admit sa kanila ng NBI. So, ako, ang NBI ko is ganito. Yung ipinasa ko sa kanila kasi yung half nito nasa agency ko na. So, ito na lang yung pinapapotocopy ko at pinasa ko sa kanila. So, inaccept naman nila yun. So, yun yung mga kailangan mong ipasa. At kung married ka, kailangan mong magpasa ng marriage contract. Or kung single ka, kailangan mong magpasa ng birth certificate. Pero, kailanganin pa rin nilang makita yung mga original. At kailangan din nilang makita yung birth certificate. Kahit may marriage contract ka nang ipinasa sa kanila. So, if ever na kailangan nila, so i-prepare mo na lang lahat yon. At kapag tinanong ka nila kung nasaan yung mga original ng mga requirements na ipinasa mo, so ipakita mo na lang sa kanila. So, less hassle na siya. So, ito naman yung sa for co-applicant sa Comicare mo. Ang kailangan din niyang ipasa is 3 pieces 2x2 picture. Ang background pala nito guys is white. White background siya. Kailangan mong magpa-picture or kung may picture ka sa cellphone mo na pwede siyang pang ID size, pwede mo nang ipa-print yan sa computer shop. Sabihin mo lang na paki-edit na lang yung background. So, yun yung mga ginawa namin. Pina-edit na lang namin yung background. Kasi kung magpa-picture ka pa, malaki yung kailangan mong ibayad sa photographer. At saka, hassle na siya. So, para less hassle ka, tsaka konti lang yung babayaran mo, kung may picture ka sa cellphone mo, yun na lang, ipapaprint mo na lang siya. Ipa-change mo lang yung background. White background kasi yung kailangan nila. So, yun yung kailangan ng ipasa ng co-borrower or co-maker. 3 pieces 2x2 picture. Yung pangalawa, 2 pieces latest and original electric bill. So, itong pangalawang requirements ng co-maker, pwede na lang hindi siya magpasa nito. Kasi, kapag may co-maker ka, pwede mo siyang, tulad, for example, sa akin, yung co-maker ko is yung asawa ko. So, ang ipinasa ko, yung electric bill namin na original, which is nakapangalan siya sa asawa ko. So, itong latest and original electric bill, kung kaya mong i-attach sa requirements mo, ikaw na lang yung magpapasa. Pero, kailangan pa rin ang signature ng co-maker. So, pwede rin siyang magpasa nito or pwede rin ikaw na lang, i-attach mo na lang doon sa mga requirements mo. Kasi dito sa requirements ng OFW, may electric bill din. So, isa lang, hindi siya pwedeng paulit-ulit. Saka original kasi ang kailangan nila. So, dalawang pirasong electric bill lang, latest siya, original electric bill. So, halimbawa, submit ka sa kanila ng requirements this month, October. So, kailangan mong magbigay sa kanila ng electric bill na latest na September and October. So, yun yung ipinasa ko sa kanila. So, pangatlo, dalawang valid ID. So, same lang din yung valid ID. Ipa-photocopy mo lang siya sa isang bond paper. Tapos, pagsama-samahin mo na lang siya. Baliktaran, magkabaliktaran siya. For example, dito sa ibabaw yung voter's ID, tapos dito sa baba yung Pag-ibig ID or SSS ID or kahit anong ID na valid siya. So, yun yung ginawa namin. 3 pieces 2x2 picture, tapos pangalawa, 2 pieces latest and original electric bill. So, ang pangatlo, dalawang valid ID. So,
Ang pang-apat, marriage contract or birth certificate. Kailangan nyo rin i-prepare yun, yung original. At nagpasa rin yung co-maker ko ng barangay clearance. Sa akin, hindi na nilagyan. Nalagay dito sa baba na barangay clearance. So, ito kasi yung form na galing sa PGH. Nagkamali lang kasi ako, kaya binigyan ako ulit nila ng form. So, nakalagay dito yung email ng PGH, Facebook nila, tapos kung sino yung hahanapin natin sa opisina. So, in-assist naman ako ng mga staff doon. Tapos, may nakalagay dito, must not PWD. So, hindi pwede yung may kapansanan. Tapos, kailangan ang edad lang niya 21 hanggang 58 years old. Tapos, kailangan ding ipoprovide yung clear copy for its requirements. So, kailangan nating i-prepare lahat ito. Ito yung mga requirements kasi na kailangan ng PGH. Acceptable IDs, company ID, if currently employed, driver's license, passport, GSIS card, SSID card, TIN ID, Voters ID, POAA, ID, OWA, yung ID sa DOL, Postal ID, and NBI. So, ito yung mga ina-accept nila na valid ID. So, nakalagay din dito, check account opening bank, 250 pesos. Checkbook pay. Checkbook pay. So, yung bayad sa checkbook, 250 pesos. So, bring this list and present original documents upon submission. So, kailangan, kung may photocopy ka, kailangan mo rin i-prepare yung original. Kasi, pag hinanap nila, may maipakita ka. Para less hassle na hindi ka na pabalik-balik. So, ito yung mga list of requirements na kailangan mong i-submit kapag gusto mong mag-loan sa PGH. So, ang pangalawa naman, isa-submit mo sa staff doon. Tapos, pangatlo, credit checking. So, sila rin yung magsasabi kung magkano yung pwede mong i-loan. So, depende yun sa sahod mo na nakalagay sa kontrata. Doon sila magbabase. Tapos, loan approval. So, pagkatapos nilang ma-check lahat ng mga dokumento mo, lahat ng mga requirements na ipinasa mo, ipapasa na yan sa nag-a-approve ng ilo-loan mo. Loan approval, then susunod is check opening. So, kailangan mo pang mag-open account sa bangko. Tapos, ang susunod, PIN signing. So, pipirmahan niya ng staff ng PGH na mag-a-assist sa'yo at pipirmahan mo rin yan. Pipirma ka doon ng 3 beses or more. Marami ka pang pipirmahan. Pero pag malapit nang ma-approve yung loan mo, halimbawa for flight ka na, papipirmahin ka nila ng 3 beses doon sa taas. Tapos, ang susunod is loan release. So, ito yung mga kailangan mong pagdaanan para makapag-loan ka sa PGH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 steps para makapag-loan ka sa PGH. 7 steps loan procedure sa PGH. So, yun yung mga na-experience ko. Sana nakatulong sa inyo guys. Kung may comment pa kayo or may tanong kayo or suggestion kayo about this topic, pakisulat na lang sa baba. Ano pa yung mga topic na gusto nyong gawan ko ng video, pakicomment na rin sa baba. So, sana nakatulong sa inyo itong mga i-share ko sa inyo for today. Step by step na loan procedure ng PGH. So, yung una, ibabalik ko lang. Inquiry.
Tapos pangalawa, submission. Ipapasa mo na siya lahat sa staff ng PGH. Pangatlo, credit checking. Pang-apat, loan approval. Pang-lima, check opening. Pang-anim, PIN signing. At pang-pito, loan release. Ang mailoloan mo pala, bibigay nila yan sa inyo. Once na na-approve na yung loan nyo, yung pera, ibibigay nila yan sa inyo sa ibang branch. Yun yung mga na-experience namin. Pero siguro, depende rin sa kanila kung ano yung decision nila. Kasi yung na-experience namin dati, nung nag-loan kami sa PGH, first loan namin yun. Na-experience namin na na-approve na yung loan namin, pinapunta yung asawa ko, yung commuter ko sa branch nila sa Ortigas. Doon binigay yung loan namin. Ano yun? Binigay nila. Yung binigay nila sa amin is kulang-kulang 40,000 kasi may bawas na. Tapos, cash yun na binigay nila sa amin. Kasi ang na-approve sa akin dati, 40,000. So, may bawas na yun kasi binawasan na nila ng first payment. Kaya hindi na siya umabot ng 40,000. Pero cash nilang ibinigay yun. So, nagpasa ako ng mga requirements. Nag-process ako ng mga requirements ko at ipinasa ko sa kanila sa PGH Pedro Hill branch or Malate branch. Doon yung opisina nila. Tapos, yung asawa ko, pinapunta nila sa Ortigas branch ng PGH. Doon nila binigay yung pera. So, yun lang guys ang ma-share ko sa inyo for today's video. Sana nakatulong ako. At pagpasensyahan nyo na kasi madalang akong pag-upload ng video dahil medyo busy ako ngayon. Dahil pinaprocess ko yung aking mga papers kasi paalis na po ako. So, hopefully, kaalis na ako kasi nasa ano na ako ngayon. Tapos na ako makapag-biometric. Nung Monday, nag-biometric ako. Tapos, ano na lang, for visa na lang yung inaantay ko, malabas yung visa at yung isang isang requirements na kailangan ko i-comply, hindi pala isa, bali dalawa pala siya, yung briefing at saka yung mag-stay ako sa training center for 8 days. So, yun yung kailangan kong i-comply. Mag-stay ako ng 8 days sa training center. Siguro, kung may schedule na sila sa briefing, doon na rin ako magbe-briefing. So, ang briefing kasi raw nila, binago na nila sa opisina. So, pag nag-stay ako sa training center, pwede naman akong lumabas doon for briefing. So, yun yung mga experience ko guys sa inyo. Pagpasensyahan nyo na. At kung may gusto pa kayong topic nung gawawan ko ng video, paki-comment na lang sa baba. Gusto ko rin i-share sa inyo guys ang sulat na na-receive ko kanina from Google AdSense. So ito yung sulat na matagal ko nang inantay. Ang nakalagay kasi sa aking Google AdSense nung nag-fill up ako is address ko sa probinsya. So napakatagal niyang dumating. Dahil naka 1 year mahigit na ako sa aking YouTube channel, wala pa rin akong sahod. Dahil dito guys. So ito yung inaantay ko na matagal. Finally, na-receive ko na siya kanina. Binago ko yung address ko, in-address ko dito sa Cavite. So kanina, na-receive ko na siya. So dumating siya sa post office ng October 16, 2023. At kanina ko lang siya na-receive, October 18, 2023. So, hinatid siya dito sa bahay. So, ito yung pin ko para yung mga upload ko ng mga video, magkaka-ads siya. So, ito yung matagal ko nang inantay. So, napaka-happy ko ngayong araw na to dahil na-receive ko na siya finally. Sino si Jackie no tayo? Ako po. Salamat, sir, ha?
Anong pangalan nyo po? Junel po, Junel. Ah, kayo sa General Trias. Taga-hatid. Kartero natin Kar- dito sa, sa... Kartero ng Gentry. Ah, Lumina. Lumina. Pero, kasi maraming kartero kayong gentry tayo. Ah, opo. Sige po, thank you, sir, ha. Okay. So, maraming salamat sa inyo, guys, sa laging pagsuporta at panonood sa aking mga videos. So, maraming salamat sa inyong suporta at tiwala sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood and God bless sa ating lahat.